Samantala, nasa Timor-Leste pa rin po ang inarestong si dating Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Teves Jr. At para sa update, makakausap natin ang abogado ni Teves na si Attorney Ferdinand Topacio. Attorney Topacio, good morning, sir. Yes, Sir Ivan, good morning po at mabuhay po kayo at lahat ng ugat sa inyong katawan. Attorney, yung 15 days extension sa pagkakadetain kay Congressman Teves, final na ba yon o pwede pa ma-extend, and are we in fact moving to have it extended? Actually po, linawin ko lang po, yun po ay kasama po dun sa talagang proseso sa Timor-Leste na naipaliwanag po sa akin noong mga abogado po niya roon. Na talaga pong pagka may ganun pong mga pagkakataon na may kinostody in connection with Interpol protocols, ay meron po talagang 20-day trial to determine kung ano pong dapat gawin dun sa nakustodiya po. All right. Kailan ho yung susunod na hearing at ano ho yung inaasahang tatalakayin sa hearing na yon? Medyo wala pa po kasing hearing ngayon kasi ang Timor-Leste po ay predominantly Roman Catholic country din po. Okay. So sila po ay nag-oobserba rin ng Lenten season. Alright. So ini-schedule pa po yung susunod na hearing, Sir Ivan. Humihiling daw kayo, attorney, ng political asylum para kay dating Congressman Teves? Opo, as explained to me noong mga abogado po ni Congressman Teves sa Timor-Leste, na ang isa po roon ay dating Minister of Justice nila, na meron pong proseso pa rin na mag-grant ng refugee status or political asylum si Congressman Teves. Ngunit yun po ay nasa sa executive branch na po ng gobyerno ng Timor-Leste, sapagkat yun naman pong asylum, yung political asylum ay isang recognized mode sa international law whereby ang isa pong tao na tinutuligsa o persecuted sa kanyang home country ay pwede pong pumunta sa ibang bansa at humingi po ng saklolo roon sa mga autoridad. Meron ho ba mga panibagong argumento na i-raise since yung una ho na-deny na? Meron po silang mga panibagot. Ito nga po, kami ay nagsusupply doon ng mga impormasyon at mga dokumento para ipakita na talagang this is a pattern of prosecution. Magmula pa po noong Disyembre, around 2 years ago ata, na kung saan na nakatanggap po kami ng impormasyon na magkakaroon ng raid sa mga bahay ni Congressman Teves sa tatanman siya ng mga ebidensya na nangyari naman po sa kanya. Nabanggit nyo rin po na tinitingnan ding option yung paglapit sa United Nations Human Rights Commission, itong kaso ni Congressman Teves. Ano ho bang karapatan ni Congressman ang sa tingin ninyo yung nalabag, at ano ang magiging prayer o ano kaya magiging course of action na hihilingin ninyo sa United Nations? Ito nga po, at natatawa nga po kami doon sa reaksyon ng DOJ na hindi daw nila kikilalanin ito. Paano nila hindi kikilalanin? Hindi naman po sa kanila kami magrereklamo sa UN. At ang Pilipinas ay miyembro ng United Nations. At yung basihan po, kasi nga po, ang ating bansa ay signatory doon sa United Nations Declaration of Human Rights. At under international law, yung mga bago pong development sa international law ay ang isang individual as opposed to states ay subject na rin po sa international law. Yan po ay ginawa na po namin doon sa, kung nadugunitan nyo po, Sir Ivan, doon sa kaso ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, nung siya po ay napiit. Kami po ay dumulog din sa UN at nagkaroon ng findings ang UN na talagang nilabag po ang human rights ni Mrs. Arroyo. Dito po yung pattern of persecution, yung natatanggap po namin impormasyon na siya ay re-ready na nangyari, then yung siya ay itinuro kagad na siya ang may kasalanan dito sa Digamo murder nang hindi pa naman tapos ang investigasyon. Pagkatapos dineklara siya ng terrorist na wala namang nakikitang ebidensya. All of this po, aside from other matters, evince a pattern of persecution that is violative of the human rights ni Congressman Teves, Sir Ivan. So ano ho ang hihilingin nga natin sa UN, and can the UN compel the government of the Philippines to take that particular course of action? Persuasive po ang sa United Nations, sapagkat tayo nga po ay member state. Pwede po mag-exert ng moral suasion, diplomatic pressure. Pero ang mahalaga po rito ay maipakita po natin na talagang mayroong violation of human rights. Parang yung kay
Mrs. Arroyo, ito'y hindi Alright. kinilala ni Laila de Lima sapagkat hindi rin niya alam yung mga patakaran sa international law. Yun pong mga pahayag na ganun po kasi yung tawag po roon sa wikang Latin ay mema sabil lang. Attorney, panghuli po, nakausap niyo na ba si Congressman Teves at kumusta siya? Okay po, not today, pero recently I was in touch with him at he is in good spirits. As to the rest of the conversation po, ipagpaumin ninyo po Sir Ivan, I will have to invoke lawyer-client privilege. Understood, sir. Understood. Maraming salamat, Attorney Ferdinand Topacio. Thank you, sir. Thank you very much po and God bless and wishing everyone a happy Lenten season. Thank you. Good morning. Kapuso, para laging una ka sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.